All right. Hi everyone. Boss Abs here, and yes, meron tayong panibagong training program. This is a mentoring program about the data analytics career transition blueprint. So hindi lang to basta-basta training program na isa o dalawang oras, because this is a series of training natin na magsisimula nga ngayong June 6, then every Saturday yan hanggang July 11. So meaning to say, every 7 p.m. ng Saturday up to July 11 ay mag-uusap-usap tayo, or tuturuan ko kayo, or in short, may mentoring ko kayo kung paano makapag-transition into data analytics. Because prior to this webinar natin, this mentoring program natin na to, ay tinanong ko na sa madlang people, at ang sabi ninyo according to our feedback ay some of you is zero knowledge about data analytics, and some of you gustong mag-transition into data analytics job. Okay, but the question here is that para sa inyo nga ba talaga ang data analytics, or maybe may ibang trabaho para sa inyo na mas nababagay? So iyan ang mga sasagutin natin dito sa ating mentoring program na to. Tapos syempre, nagkaroon din tayo ng kauntong survey bago natin to i-launch program na to. So kanina lang nagtanong tayo dito kung meron ba dito na mga nahihirapan na makahanap ng data analytics job. Sila yung mga maybe nag-aral na, okay, or may idea na sa data analytics, pero medyo hirap pa rin makahanap ng trabaho. Okay, that is the purpose of our mentoring program, because this webinar or this mentoring program, I'm gonna teach you, or I'm gonna help you kung paano ang exact model, ang exact path, ang exact blueprint na gagawin natin, because we will gonna have a framework here kung paano makapag-transition into data analytics job. Okay? Or whatever role na gusto natin. Okay? So, yes, of course, syempre, tuloy na tayo dito sa ating pinaka-presentation natin. And we have, okay, meron tayong nakahandang PowerPoint presentation here. And there you go. O pag-uusapan natin yan, iisa-isahin natin yan. Okay? Iisa-isahin natin. No? So, sa punto ng usapan natin, since this is a live mentoring program, so most of the time, ako yung magtotalk para mailapat natin yung mga ideas, yung mga insights na meron tayo. And of course, after our training or after our mentoring program, ay magkakaroon tayo ng live Q&A. Ask me anything regarding dito sa data analytics natin, and I think that you are good to go kapag nangyari na, no? So hopefully, makatulong talaga to para sa ating lahat, no? So mamaya meron tayong Q&A. No, ask me anything, and this is ito yung mga kadalasan na wala sa YouTube, no, na bibigyan kayo ng pagkakataon na makapagtanong or talagang maturuan personally. And of course, meron tayong isang sorpresa para sa inyo sa mga naghahanap ng training course, no. Magkakaroon tayo dito. Let me show you this PowerPoint natin, ano. I'm gonna show you that. Okay? Check natin. Okay? Check natin tong ating web natin, and of course buksan natin tong ating eto, no, kasi meron tayong panibagong ni-launch na program dito sa DSA, itong tinatawag natin na Skill Up. Okay, so if you're looking for free trainings, ang gawin nyo lang is bisitahin nyo lang tong app.datasenseph.com and sign up. That's 100% for free, wala kayong babayaran. And yes, you can take a course, lifetime access. At the same time, magkakaroon kayo ng free access sa mga upcoming courses natin. No? Sa ngayon, we are trying to have few courses. Pero yes, sooner or later, magiging sobrang dami ng courses natin dito. So sa ngayon, okay, if we're going to promote this one, meron tayo ditong Data Analytics Fundamentals. Okay, tapos meron tayong Power BI Desktop, no? Essentials. Tapos syempre, we have also the Data Analytics Career Transition Path. Eto, no? Dito natin i-upload lahat ng recordings natin. Tapos soon, magkakaroon din tayo ng Microsoft Excel Specialist, that's the Excel Associate. That is all about a free training program. Kung gusto niyo matutunan ng Microsoft Excel, this is via scholarship program under Data Analytics Philippines, no? Yun po yun. So meron tayong iba't ibang program. So ang kagandahan pa dito sa program natin na to, no, take for example, if you take the course, for example, itong ating Data Analytics Fundamentals, if you open that, okay, para sa mga bago lang dito, no, and makikita natin dito sa description natin, that is free course, open to everyone, meaning to say, wala po tayong gatekeeping dito.
Hindi nyo kinakailangan mag-register kung saan pa man. All you have to do is sign up here sa ating new apps, okay? And take the course, enroll, and automatically mabibigyan kayo ng access dito and you can start learning right now. Okay? And yes, ito yung pinakamaganda dito, no? The moment na matapos yung course natin, and babalikan natin tong ating rewards natin, okay? Magkakaroon kayo dito ng Certificate of Completion, okay? And meron tayong ilalatag na badge din. Kasi to be honest, no? Kahit gaano katagal tayong namalagi sa Facebook or sa YouTube kasi sinasabi, ay, libre naman yan sa YouTube. Yes, of course. Nandiyan na tayo. Aminado ako that everything is almost nasa Google or nasa YouTube. Aminado ko dyan. 100% nandyan po yan. No? But the problem here is that kahit makaubos ka ng 100 hours, 1,000 of hours, kakapanood ng YouTube tutorials natin, hindi ka mabibigyan ng Certificate of Completion. At eto na-resolve na natin yung problema na to because the moment na matapos natin itong mga courses natin dito, take for example itong Data Analytics Fundamentals, ay magkakaroon ka dito ng badge. No? So itry natin yan, i-download natin itong badge natin na to and yes, eto tayo. Okay, eto tayo. Pag in-open natin yan, this is our badge. Okay, ayan. Tapos syempre, hindi tayo papahuli, meron din tayo ditong certificate. If you download the certificate, you can have this Certificate of Completion. Okay? Ang kagandahan dito, pwede natin itong ma-verify online. So para ma-verify online natin to, what you can only do is just copy yung ating validation natin, credentials validation. Okay? And buksan natin yan. For example, this one So yan. Tapos syempre, dito sa verify natin dito, i-input lang natin yung ating credentials ID. So gumagana na to by copying that credential ID or you can scan it gamit yung mobile phone. Tapos yun, lalabas na yung ating verifier natin dito na makikita natin dito kung kanino inisyo, okay? Kung sinong academy ang nag-issue, ano yung course title natin, tapos meron tayong credentials, tapos syempre kung kailan nagawa, no? Kung kailan natapos yung course natin. Okay? So yan ang kagandahan nito kasi meron tayong validation, no? Kasi dati namumroblema din ng no, na paano ko papatunayan, okay? Paano ko papatunayan na tunay nga ba talaga ang certificate na pinangahawakan ko? So napakahirap nga talaga 'yon. So naisip namin, what if gumawa tayo ng isang program na kung saan na yung ibibigay natin na Certificate of Completion ay pwede mo siyang ma-verify online. So sa tingin niyo, makakatulong ba itong bagong programa natin na lahat ng gustong matuto ng data analytics pwedeng matuto ng free at the same time magkakaroon ng credentials is either Certificate of Completion or badge tapos yan po ay verifiable online. So pa-comment naman ng 999 okay if you believe that itong program natin na ito ay makakatulong para sa ating lahat. Okay? So na-solve na natin, no? Na-solve na natin ang isa sa mga problema na kinakaharap natin sa YouTube. You can learn from YouTube 100%. Okay, halos nandiyan naman talagang kinakailangan natin. But yung magbibigay ng certificate sa atin, wala po yun. Kasi kadalasan, may bayad po talaga. Pero para sa atin, advocacy natin na mabigyan ng sapat na edukasyon at ng katarungan ang ating mga kababayan. Okay? So napakaganda ng advocacy natin. At hindi lang yan, no? Itong certificate natin na to is pwede mo pa siyang i-share via online. So gagawin mo lang, just click the share credential here and you can add to LinkedIn. If you are logged into LinkedIn, automatically po lalabas po yan dito. Just automatic na yan, naka-fill up na po yan, no? Yung pangalan lang certificate mo, organization, okay, month kung kailan na issue, month and date, okay, tapos syempre expiration, yung certificate natin ay wala pong certification. At nandito na rin yung kanyang link, no, kung saan mo siya mabe-verify. So sobrang ganda nito and hopefully para sa atin lahat, just visit app.datasense.ph.com and of course you are good to go, no? Bisitahin lang natin to. Create now. Okay, create sign up right now and take several courses here, no? Sobrang dami po nito. So hopefully makatulong para sa atin. So that is all about our advocacy. So gusto natin kasi ay talagang makatulong tayo sa sambayan ng Pilipino. Pero syempre, no, another one, no, pagdating kasi sa YouTube, no, sometimes hindi tayo pwedeng magtanong doon sa content creator, no. Pwede tayong magtanong through comment section
pero matagal bago mag-reply or sometimes hindi tayo nare-replyan. Kaya binuo natin itong programa na to para lahat po ay makapagtanong at maturuan ng tamang mamentoran ika nga, no? Yan yung gusto natin mangyari dito. So kaya sobrang ganda, no? Sobrang ganda. Okay, so with that said, yes, okay, itutuloy na natin tong programa natin dito sa ating data analytics. It is right for you, no? So, series po 'yan. Okay, series po ito. That is Data Analytics Career Blueprint. Okay, ang una pag-usapan natin this session is kinakailangan muna natin alamin kung para sa atin ba talaga itong data analytics na to. Data analytics is right for you, no? The reason why kaya ito yung unang-una kong gustong sabihin sa inyo kasi dumating din naman kasi ako sa punto na gumastos ako ng sobrang laki pero I suddenly realize na hindi pala para sa akin yung career na yon. So that is photography, no? Alam nating lahat na magastos talaga ang photography. Yung mga device na ginagamit natin, yung mga lenses, no, okay, yung mga flash and other tools na ginagamit natin, sobrang mahal. So what was happening is that parang sabi ko sa sarili ko, no, gusto kong maging photographer. Gusto kong mag-aral ng photographer. Gusto kong mag-take ng photo. So I tried to enroll sa course. Of course, paid po 'yun. Okay? Tapos syempre, bumili tayo ng camera. Okay, DSLR, sobrang mahal pa that time. That's around 10 years ago. Tapos syempre bumili tayo ng mga toolkit about photography. And all of the sudden, na-realize ko na hindi pala para sa akin yung photography kasi may ibang calling para sa atin. Pero ang naging problema that time is that wala na gumastos na ako. Hindi ko na may babalik yung perang nawala. Of course, pwede mo naman kitain, pwede mo na sabihin na, ay, kikitain ko din naman yan yung perang nawala. Pero iba kasi, no? Especially kapag 6-digit na ang pinag-uusapan natin, medyo masakit sa bulsin para sa ating lahat, no? So, kaya ang gagawin natin, okay, before you take any further, before kayo gumastos ng sobrang laki dito sa mga training courses out there, okay, alamin muna natin kung para sa atin ba talaga itong data analytics na ito. Okay? Tapos syempre, ini-encourage natin ng lahat na gustong magsimula na wag munang gumastos. Okay? Ako na nagsasabi sa inyo, do not, okay, spend any single centavo sa pagbili ng mga courses, especially kapag nagsisimula ka pa lang. Because chances are, maybe you are get hype, na-hype ka lang kasi nakita mo na, uy, itong kapitbahay ko, no, ang laki ng kinikita sa trabaho na to. Uy, itong friend ko, okay, from kung ano man course niya, no, from ano man field ay naging data analyst. Okay, itong classmate ko, ngayon work from home na. Okay, mayroon ng financial and time freedom, no? Work anytime, work anywhere. Ganun ang nangyari sa kanya. So baka pwede din sa akin to, no? So kadalasan kasi na-impluwensyahan tayo ng alam niyo yun, ng external factor, kumbaga nagkakaroon ng peer pressure para sa atin to the point na sige, gusto ko rin dito, no? Not because gusto natin yung ginagawa natin, but because na-hype lang tayo sa mga trending na kung ano man ang meron ngayon, no? So that is the first objective natin, no? First objective natin is aalamin natin data analytics is right for me, okay? And in this session, pag-uusapan natin, we will gain a clarity on what, okay, or whether data analytics is the right career path for you. Yun ang pag-uusapan natin. Okay? So now, pag-usapan natin yung career job natin, no? What if your next career could be, yan, tingnan natin comment 1 kung gusto natin na yung trabahong papasukin natin or yung skills na aralin natin is in demand worldwide. Hindi lang sa Pilipinas, but all over the world. Okay? Mapa-US man yan, mapa-Canada, Australia, United Kingdom, kung saan ako naninirahan, kahit saang bansa, okay, for as long as gumagamit yung mga company ng data, okay, pwede kang makaharap ng trabaho doon. So comment number 1 kung para sa atin, yung trabaho na kikitain natin ay hindi lang pang local, hindi lang pang Pilipinas, but worldwide. Okay? Isa yun sa mga gusto natin mangyari. Okay? No? Makahanap tayo ng trabaho na in demand worldwide. O kaya naman, comment number 2, if you want a kind of job
that is flexible and remote friendly. Yung kahit nasa bahay ka lang pwede. 'Di ba? Kahit nagbabakasyon ka, pwede kang magtrabaho. Pwede kang mag-work from home, work from coffee shop, work from the beach, okay? Work kahit saan mo gusto, okay? Anytime, anywhere, for as long as nakaharap mo yung laptop, okay? Gawin mo yung task mo, okay? Then you are good to go. Kung baga, kung nasa bakasyon ka, work around 1 to 2 hours, then pagtapos mo na yung task mo and continue your vacation. Oh, yan, yan. Flexible and remote friendly. So, hindi mo na kinakailangan makapagsiksikan sa trapiko. Okay? Kasi sa Pilipinas, 'di ba? Okay, usually diyan sa Metro Manila, sa NCR, no? Papasok ka na fresh. Okay, tapos lalabas ka na mandirigma. Okay, naranasan ko din naman 'yan during that time na naghahanap tayo ng trabaho sa abroad. Okay, from Zambales, no, from Subic, pupunta ako ng Manila, fresh, bagong ligo. Pero pagpasok mo sa MRT or LRT, okay, paglabas mo pawisan ka, okay, tagakta ka ng pawis, iba na yung amoy mo, halo-halo na, no? Kumbaga, papasok ka ng fresh, papasok ka ng sariwa, paglabas mo ay talaga namang isa ka ng ganap na mandirigma, no? So naranasan ko din naman yung mga bagay na yan kasi okay, dati naman tayong namamasyal sa Manila para maghanap ng trabaho. So napakahirap, no? Pero ito, okay, magkakaroon ka ng opportunity or pagkakataon na makapagtrabaho via remote, no? Okay, so another one, ayan, ito na yung gustong-gusto natin dito. Ang tanong dyan is, gusto nyo ba ng trabaho na kahit baguhan ka pa lang, pwede, o kaya kahit career shifter ka, pwede? Okay, whether you are newly graduate or mag-shift ka ng career into data analytics from, sabihin natin na from BPO industry, from banking and finance, no, accounting, healthcare, ano pa, engineering, kahit na ano, whatever you are working right now, kahit anong field ka, pwede kang makapagtrabaho. So possible kaya 'yon? Pwede, 'di ba? Kasi ang gusto natin ay makapag ano, no, kapag bagong environment, bagong skills, bagong career, okay, kumbaga makapag-start ng brand new. Kasi aminin natin sa lahat, no, paminsan-minsan, nabe-burn out tayo sa trabaho natin. At gusto natin magkaroon ng panibagong buhay. Kumbaga, gusto natin magkaroon ng panibagong meaning, panibagong kahulugan yung buhay natin. So if you're looking for that kind of job, okay, gustong gagawin maging trabaho mo kahit baguhan ka pa lang, career shifter, okay, comment number 3. Yan, panalo ka dyan sa ganyang bagay, no? Yan. And of course, ito yung gusto natin dito. Okay? Yung relevant in the age of AI. Relevant in the age of AI. Yung trabaho na papasukin mo is relevant sa panahon ng AI. Kasi alam natin lahat, no? Alam natin lahat na medyo marami sa atin ang kinakabahan o natatakot na baka palitan daw sila ng AI. Kaya naman mas maganda na ang pipiliin natin na trabaho or pipiliin natin na career is relevant or kaya makipagsabayan kahit nasa panahon na tayo ng AI. Okay, yun ang gusto natin gawin dito. So kung gusto mo magkaroon ng ganung klaseng trabaho, comment AI. Yan, para makipagsabayan tayo, no? So ngayon, aalisin natin yung takot. Okay? Sa punto na to, aalisin natin yung takot sa inyo na baka palitan kayo ng AI. Instead, magkakaroon kayo ng panibagong vision na may isip natin that sa pagdating ng AI, eto rin ang pagdating ng napakalaki at bagong oportunidad para sa atin para tayo ay kumita ng pera or mabago yung buhay natin. Okay, yan ang mga pag-uusapan natin. At lahat ng mga sabi natin dito, in demand worldwide, kahit saan ka sa mundo, okay, para kang TV Patrol, no, nagpapatrol saan man sa mundo. O, para tayong TV Patrol dito. Okay, gusto mo ng trabaho na flexible and remote friendly, kahit nasa bahay ka lang, kahit nasa bakasyon ka, anytime, anywhere, pwede po yon. Okay? Kahit nabaguhan ka pa lang or career shifter ka, pwede ka dito. Tapos higit sa lahat, mawawala yung takot natin kasi yung trabaho natin is nakikipagsabayan sa AI and relevant tayo sa AI age natin. So yan ang mga gagawin natin. Okay? So ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung makukuha natin dito sa first day of mentoring natin? Week 1 natin dito. So number 1 is understand what data analytics is. No? Ano pa talaga yung data analytics? Okay, tapos syempre, learn why data analytics remains valuable despite of AI. Bakit nga ba
kahit dumating na yung AI, kahit napakarami ng trabaho napakarami ng empleyado ang nawawalan ng trabaho dahil sa AI, pero bakit nananatiling malakas ang data analytics job? Tapos syempre, explore career opportunity in salary. So malalaman natin, malaki ba o mababa ang salary dito sa data analytics na to. So unahin ko na kayo hindi ganun kataas ang sahod dito. Not unless meron kang isang gagawin na bagay. So mamaya, sasabihin ko sa inyo kung ano yung bagay na yon. And of course, matututunan din natin sa mentoring natin na to ay determine if you want, okay, or you can be successful sa pag-transition natin into data analytic field. So yan ang mga pag-uusapan natin. Okay, so hi everyone. My name is Abraham Abela Jr. You can call me Boss Abs. I'm a founder of Data Science Analytics at ang pangarap ko ay maging Data Analytics Capital of the World ng Pilipinas at magagawa lang natin to at sisimulan natin ngayon. Okay, so now, bakit nga ba napakahalaga ng data analytics? That is the first question na dapat nating masagutan. No, kasi may AI naman, di ba? Okay, para saan yung AI na to? Para saan yung data analytics na to? So every click, purchase, delivery, transaction, and customer interaction generate data. So alam natin na napakahilig natin mag-online shopping. Actually, no, nag-boom yung mga online shopping na yan, yung mga online job na yan during the pandemic. Okay, nagkaroon tayo ng opportunity or nakita natin na possible palang mangyari mga bagay-bagay. Work from home? Yes, possible. Okay, hindi ko na kinakailangan pumunta sa isang lugar para bumili or para kumain because yes, pwede na po tayo magpa-deliver. Napakarami. So in other words, lahat ng ginagawa natin via online, mapa-mobile man yan or mapa-laptop pa natin yan, kahit nagbabrowse lang tayo, automatic nag-generate po tayo ng data. And there is a billion of data points ang dine-generate natin araw-araw. Yung mundo natin ngayon, pinapatakbo po ng data at pinapatakbo ng interaction natin with the technology. At bawat kilos na ginagawa natin, automatic po yun. Okay? Automatic po yun, na-generate at nare-record at ginagamit yung ginagawa natin, yung na-generate natin na data, okay, to maximize the opportunity ng mga business owner. Okay, kaya hindi ba kayo natataka na medyo nakakatakot sa panahon ngayon, no? Na nag-uusap-usap pa lang kayo ng kaibigan mo, no? Hindi ka pa nagsa-search hindi ka pa nagta-type ng kahit ano sa mobile mo or sa laptop mo or sa tablet mo. Nag-usap pa lang kayo. For example, nag-usap kayo ng sabihin natin na coffee shop. Okay? Nung sinabi mong coffee shop, nakakatakot na may lumalabas na mga ads sa atin na about coffee shop. 'Di ba? Nung nag-usap-usap kayo sa kaibigan mo na gusto niyo na for example ng relo. Okay? Nag-usap-usap about relo. So, sa newsfeed mo, hindi ka pa man nagse-search ng relo, usap-usap pa lang kayo. Okay? May mga ads tayong nare-receive ng about sa relo. So, nakakatakot man kung tutuusin kasi yan talaga ang nangyayari para sa atin. Because sabi ko sa inyo, namomonitor ng internet ng mga device natin kung ano ang ginagawa natin sa buhay. Namomonitor po yan. Okay? Pero huwag kayong matakot kasi itong ganitong klaseng teknolohiya ay magagamit natin in our own advantage. Diyan ngayon papasok yung data analytics. Okay? Kasi yung lahat ng data na na-generate ng mga tao natin, okay? Na nakikipag-interact sa internet, okay, sa technology, magagamit natin yan para maging advantage natin. Organizations need people who can turn data into decision. Yun ang maging trabaho natin. Kung baga, ang data ngayon is the new currency. Data is the new oil. So ibig sabihin, ang trabaho natin bilang isang data analyst, okay, is i-gather yung data na nakalap natin, okay, and process it and turn that into decision making para matulungan natin yung stakeholder natin or yung mga bossing natin. Yun ang trabaho natin. So in short, okay, kung ang isang company ay walang data analyst, they are missing big time.
Hindi nila mapapakinabangan yung gold nila, yung oil nila, yung currency nila, which is yung data nga. So ganyan kalaki yung demand natin dito. Every now and then, the moment that we generate data, okay, yun ang magiging trabaho natin. Gather that data, collect that data, okay, transform that data, generate an insight, and help our stakeholder or organization that data to become a insights, data-driven insights. So alam na natin na yung mundo ngayon ay pinapatakbo tayo ngayon ng data. So ngayon ang tanong dito, why data analytics still matters in the age of AI? Ayun. Yun yung matinding katanungan dito. Alam ko, gaya na sabi natin kanina, napakarami sa atin ang natatakot. Natatakot ka na pwede kang palitan ng AI. No? Bakit? Ito po yon. Kasi kaya daw i-automate ng AI yung mga bagay-bagay. Kasi mas matalino daw yung AI para sa atin. Kasi mas magaling daw yung AI. Totoo nga ba talaga yon? Pag-usapan natin. Okay? AI generate outputs. AI generate outputs. No? But data analyst, tayo po yun, ensure data quality, business relevance, interpretation, and decision making. Yun ang magiging trabaho natin. Kung yung AI kaya mag-generate ng output, trabaho natin na i-validate kung tama ba talaga ang generate ng AI natin. For I know that some of you here is gumagamit ng ChatGPT. Okay nga? Sige nga. Or comment ChatGPT if you're using ChatGPT or any AI prompting tools tulad ng Claude, Gemini, no? Comment ChatGPT. Yan. Ayan. So yan, may gumagamit dito, Claude AI, di ba? So napapansin ba natin na kapag nag-input tayo ng data, nagbigay tayo ng instruction doon sa prompt na ginagawa natin, magbibigay yan ng sobrang bilis na output. Seconds lang, di ba? Nandiyan na kagad output. Nandiyan na kagad ang output. But sometimes, yung binabalik sa atin ng AI ay hindi tugma sa gusto nating mangyari. That's why nagre-rebat tayo sa AI. Okay, AI, ayusin mo to. Okay, AI, we have to change the context, etc. Because yun na kasi ang maging trabaho natin. Kahit sabihin natin may AI, still, it needs human interaction. At yun ang maging trabaho natin. Na sisiguraduhin natin na yung quality ng data na ibibigay natin sa AI is quality. Diba? Maayos. At yung ibabalik para sa atin ng sagot ng AI is relevance doon sa context na binigay natin. Relevance doon sa business na meron tayo. Okay? So we have to interpret that. We have to analyze that kung tama ba talaga ibinigay ng AI. Kasi pag hindi, you have to ask again AI na ayusin yung output na binigay niya sa'yo. And of course, nasa atin pa rin sa bandang huli yung decision making kung yung judgment ika nga. No? Kung gagamitin ba natin or aasa na lang talaga tayo sa AI totally. So yan yung naging nangyayari sa atin ngayon, no? Kahit sabihin natin na may AI, okay, that generate output, that generate task automatically, still it needs human intervention para i-check yung quality ng data na ibibigay natin, i-check kung yung output na binigay sa atin ng AI is relevant doon sa business model natin. We have to interpret and we have to decide whether we use it or we have to prompt again para mabigyan tayo ng mas tamang solution. Ganon ang nangyari sa AI. Of course, ito pa, no? AI is changing how work gets done. Totoo. Totoo. Yung sobrang tagal na ginagawa natin, example, minsan umaabot tayo ng 8 hours or more, o 3 days para lang magawa yung isang bagay, sometimes in an instant, kayang ayusin niya ng AI. Di ba? Nangyayari ngayon. Okay? Na yung ginagawa natin ng sobrang tagal, sobrang kayang pabilisin ng AI. Because pwedeng palitan ng AI yung mga bagay-bagay. Yung workflow, okay? Pwedeng ayusin ng AI. Okay? Sobrang pinapabilis. But here it is, no? Okay? But it is increasing the value of people who understand the data. Okay? Ibig sabihin, kung kayang pabilisin ng AI yung trabaho mo,
kung kayang i-automate ng AI yung trabaho mo, magdadagdag to ng value sa mga tao na naiintindihan mismo yung data. Okay? Naiintindihan yung process flow. Naiintindihan kung ano gusto nyo mangyari sa business natin. So in short, ang AI ay magiging katulong natin dito. So kaya naman, sa panahon ng AI, huwag tayong matakot na papalitan tayo ng AI. Instead, as a data analyst, magiging katulong natin yung AI para pabilisin yung trabaho natin, mabigyan tayo ng insights, mabigyan tayo ng idea for brainstorming, at syempre, mabigyan tayo ng suggestion kung anong dapat natin gawin sa mga bagay-bagay. Okay? And here is the myth, no, na sinasabi natin na AI will replace data analyst. Marami nagsasabi ng ganun, no? Na natatakot. Papalitan ng AI yung VA, papalitan ng AI yung graphics designer, papalitan ng AI yung video editor. Kasi yes, pwede kang mag-generate ng image in an instant. Pwede kang gumawa ng video, hindi mo na kinakailangan ng matinding mga production, at patindi na patindi nga yung mga lumalabas ng video ngayon using AI, parang ultra realistic. Tapos syempre, matatakot din tayo na papalitan ng AI yung data analyst. Papalitan tayo. Okay? Gaya ng sinabi natin, eto po yun. AI automates task. 100%. Hindi na ako makikipag-argue dyan. AI automate task. Hindi na ako makapagkulitan dyan. However, okay, eto po yun, no? Business still needs human judgment. Kinakailangan pa rin ng human judgment. Hindi naman natin ginagawa na the moment we feed the data from the AI, pag nabumalik yung sagot ni AI, automatic, yun na ba gagamitin natin? Yun na ba kagad ang implement natin? Di ba hindi? Kinakailangan natin tingnan kung tatama, okay, kung akma yung sinabi ng AI, yung suggestion ng AI, yung binigay ng AI doon sa business na meron tayo. So kinakailangan pa rin ng human judgment. Ibig sabihin, hindi tayo papalitan ng AI because kailangan pa rin tayo, okay, for human judgment. Remember that, ito medyo controversial yung sasabihin ko na to. No? Remember itong controversial na to, di ba? Kung papaano inatake ng US yung Iran sa first strike nila, di ba? It is caused by AI. Claude AI ang ginamit doon. So Claude AI is napakatindi. Di ba? Claude AI ang ginamit natin doon, no? Not necessarily Claude AI, but that company, no? Hindi ko napapangalan yung company. That company that developed Claude, sila yung gumawa ng AI tool para sa pag-gather ng data. Yung pag-gather ng data sobrang bilis. Anumang pagkilos na ginagawa ng Iran that time, okay, automatically nagagawa ng AI yon. At yung AI nag-generate ng data at ng suggestion. And here's the catch. Ang ginawa ng company na yon is hindi automatic mag-execute. Nasa tao pa rin yung judgment kung anong gagawin nila. O, diba? Nasa balita po yun, nasa news po yun, hindi po gawa-gawa yun. No? Although, AI gather the data based on the surveillance. AI generate the insight kung anong pwedeng gawin. Ito yung mga pwede natin gawin, mga possibilities na mangyayari. Pero hindi lahat ng action inasa sa AI. Because the final judgment, the final decision is still nasa tao pa rin. At yun naman kasi napagkasunduan na hindi lahat ay iaasa natin sa AI. Yun din ang nangyayari sa katotohanan ngayon. Naganap yung AI is today what is happening right now, but businesses still need human judgment. Nasa atin pa rin ang huling pagpapasya. And that is the reason why hindi tayo papalitan ng AI sa malapit na hinaharap. Because it still needs human judgment. Ano pa? Okay? Pag ibinalik sa atin ng AI yung result sa atin, you have to validate, you have to interpret, and you have to communicate insights. So you have to validate kung tama yung ginagawa mo o tama yung binasa ng AI. You have to interpret it. Okay? And pag hindi maganda, you have to rebut with the AI, balik ka ulit, prompt ka ulit, and so on and so forth. And also, you have to communicate insight. Pwedeng, pagdating sa presentation, ikaw yung mag-present ng analytics mo o ng report mo with the help of AI. Pero pandang huli, ikaw pa rin yung mag-i-interpret, ikaw pa rin yung magsasabi sa bossing mo. So still, kailangan pa rin natin. Because
AI, okay, is only as good as the data it received. No? Kung pangit yung data na ibibigay natin sa AI natin, asahan natin na pangit din ang ibibigay na result. Okay? Dati sa amin, no, dati nagtuturo kasi ako ng Introduction to Computer Science way back before, around 20 years ago, di ba? Okay, computer, yes, of course, could generate data, okay, na sobrang bilis, okay, unimaginable speed. Pero syempre, yung computer kasi natin, meron siyang tinatawag na garbage in and garbage out. Kumbaga, GIGO. Similar with AI. Garbage in, garbage out tayo. Pag mali yung data na binigay natin sa AI, malamang sa malamang, posible, mali din ang ibibigay sa atin. No? Kapag mali ang instruction na ibinigay natin, malamang sa malamang, mali din ang ibibigay sa atin na output. Kung baga, AI is good as the data it receives. Poor data, meaning to say, poor decisions. So meaning to say, yung dalawang bagay pa lang na yan, no? Bago natin i-feed yung data natin sa AI, kinakailangan natin siguraduhin na tama yung data natin, may quality yung data natin, at tama ang instruction na ibibigay natin. No? So kasi yung AI tatanggap lang naman yan eh. Kung anong tinanggap niya, yun din ibabalik sa'yo. Garbage in, garbage out. Basura ibinigay mo sa AI, asahan mo basura din ibibigay sa'yo. Kaya trabaho natin, nabigyan yung AI ng maayos na data, ng malinis na data, okay, na good quality of data, good instruction, correct instruction, para ibalik sa atin, okay din. Okay? Because isa rin sa mga trabaho natin is data analyst ensure data quality and reliability. Yun ang isa sa mga trabaho natin. Kaya kung tutulong man yung AI para sa atin na pabilisin yung trabaho natin, tutulong man yung AI natin to generate ideas for brainstorming, pero trabaho pa rin natin, nasisiguraduhin natin na yung kalidad ng data na meron tayo na i-feed natin sa AI, dapat nandoon pa rin. At walang ibang makakagawa niyan, kundi tayo lang naman din. So kaya imposible na sinasabi natin na papalitan tayo ng AI. Hindi. Okay? Hindi. Okay? Sa ngayon, hindi pa. No? Makakatulong natin yung AI. Okay? AI gives answer, analyst ask question. Yun eh. No? Yung AI, magre-response lang siya base sa kung anong meron tayo. Kung anong tinanong natin, yun ang isasagot niya. No? Kaya, kung mali yung tanong natin, asahan natin, posibleng mali din yung maging sagot. Because AI doesn't know the context. Hindi niya alam kung ano nangyayari sa buhay mo. Hindi niya alam kung ano nangyayari sa business mo. Kinakailangan mo feed ng tamang data, you have to feed the correct instruction, you have to feed the correct question para mabigyan ka ng tamang answer. Because AI can generate output, not the input. We, as the people, gather the data, validate it, okay, profile the data, okay, once we have a quality data, now feed it to the AI. Because one of our job as a data analyst is to identify the business problem. Yun yung trabaho natin. No? Ano ba yung problema kinakaharap ng negosyo natin? Mabagal yung proseso? Mahina ang sales? Mahina ang conversion? No? Kung nasa hospital ka, okay, bakit napakatagal na nasa ER ka, no? Bakit napakatagal na ma-check up yung pasyente? No? Pag nasa marketing ka, bakit walang nag-i-inquire? Despite of the AI that we have right now. Oh, sino dito yung mga nasa media buying, nasa FB ads? Okay, I am the group that media buying, ang dami nagrereklamo despite of AI nowadays. But so many people complaining about, kayo lang ba ang nahihirapan sa pag-run ng ads? Bakit kayo yung pag-run ko ng ads nag-i-inquire mga hindi ko naman talaga mga target audience? No? Bakit ang laki ng gastos ko pero mahina yung benta, mahina yung conversion? That is the biggest problem. No? Nangyayari yan kasi possible, mali yung input mo, mali yung data na ibinigay mo sa AI natin.
No? So we have to identify the business problem. At pag alam mo na, you have to identify yung matrix. No? Ano ba yung mga parameters? Ano ba yung mga matrix para sabihin natin na maayos ang takbo ng negosyo natin? Ano ba yung mga matrix na gagamitin natin para masabi natin na okay ang conversion natin sa marketing na ginagawa natin? Okay? And you have to determine what question should be answered. Depende sa context, depende sa problema, depende sa business model mo. So it means, or this means, everything na i-feed natin sa AI, mapa-data man yan, or instructions, or questions, lahat ng yan nakasalalay sa atin. And without human intervention, without human validation, without human judgment, baka mahirapan tayo. Baka mali-mali ang ibigay sa atin ng AI. So ngayon pala nakikita natin that yung AI, hindi siya magiging ganun ka-effective kung hindi effective ang isang tao. So nakasalalay lang ang AI sa atin. Sa data na ibabato natin, sa quality ng data na ibabato natin, sa kalidad ng instruction, okay, sa tamang question na ibabato natin, at kapag tama ang lahat ng yan, malamang sa malamang, doon natin mamaximize kung ano ang AI na meron tayo ngayon. So still needs human judgment and human intervention. Okay? So, ang question dito sa bagay natin na to, no? Bakit nga ba sobrang napaka-critical ng human skills natin? Bakit napaka-critical ng human skills natin? Because organization still need professional. Sino yung mga professional? Tayo po yun, mga data analyst, who can, number one, communicate findings. Kung ano ang sinasabi ng AI, you can communicate that to your stakeholder, to your boss, to your manager, na ito po ang sinasabi. Ito po yung findings natin dito. Kailangan tayo nun. Okay? Influence decision. No? With your own judgment, you can say that itong suggestion na to mukhang hindi to bagay sa atin. Out of context to. Mukhang itong decision na to ay mukhang hindi relevant sa business model natin. So yung decision na ibibigay ng AI, still you can interact with it and you can have inject your own judgment. Okay? And of course, gaya sinabi natin, AI doesn't understand the business context. Hindi maintindihan ng AI yan. Only human can understand the business context. At yung business context na meron tayo, yun ang ipipid natin sa AI. Kasi kung hindi, pag hindi alam ng AI yung context natin, baka ibang-iba to sa atin na sagot. Kung baga dito, context is everything. Context matter. Okay? And syempre, last but not the least, okay, yung stakeholder natin, okay, dapat makapag-build tayo ng trust. Build stakeholder trust. Tandaan natin, hinire ka ng bossing mo hindi dahil sa AI. Tama? Hinire ka ng bossing mo dahil nagtitiwala sa sayo, sa skills mo, sa knowledge mo, that all the experience that you have, all the knowledge that you have, na kaya mo matulungan yung isang business owner, yung stakeholder. Kaya mo sila matulungan. Okay? Yun po yun. Okay? Now, the biggest question here is that, doon sa napag-usapan natin, di ba? Kung meron pa bang halaga yung data analytics ngayong nasa AI age na tayo? Okay? The future outlook, eto na po yun. Okay? The future is not AI versus data analyst. Hindi po ito patungkol sa papalitan tayo ng AI. This is not about human versus AI. Okay? Hindi ito AI versus graphic designer. AI versus video editor. AI versus ano pa man. AI versus data analyst. It's not about that. Hindi ito laban sa pagitan ng AI at ng mga tao. The future outlook here is that AI plus data analysts working together. So ibig sabihin, gagamitin lang natin yung AI to simplify our task. Okay? Pabilisin yung trabaho natin to make more efficient.
mabigyan tayo ng mas magandang judgment at sa bandang huli tayo yung mag-judge. Okay? In short, papagaanin yung buhay natin gamit yung AI as a data analyst. Mag-i-skyrocket yung productivity natin because of AI. Mas maging efficient tayo because of AI. Mas mabuboost natin yung revenue ng company natin because of AI. That is the future outlook. Not about AI versus human. It's about ano natin gagamit yung AI, paano gagamitin yung AI para makatulong sa atin. Okay? So, takot pa ba ngayon sa AI or nalinawan na kayo kahit papaano? Okay? Okay? Yan. So, comment clear. Okay, kung nagkaroon kayo ng clarity sa ngayon pa lang, no? Na hindi naman para tayo papalitan ng AI. So instead, na pwede natin yung gamitin yung AI para magkaroon ng panibagong opportunity para sa atin. Na pwedeng mas mabilis yung trabaho natin. Okay? Mas efficient yung process flow natin. And of course, kumbaga mag-i-skyrocket yung productivity natin. Because yan naman talaga ang nangyayari dito. So from now on, huwag kayong matakot na papalitan kayong AI. Gamitin natin yung AI para maging advantage para sa atin. All good? So yun. So malino para sa atin. So 1 point tayo, nagkaroon tayo ng clarity about the AI. So tinanggal natin yung mga myth, okay? Yung mga urban legend, ika nga, no? Kasi huwag kayong matakot, no? Huwag kayong matakot. Sabayan natin yan. Now, the next question here is that, yan na, eto na yung magiging trabaho natin. Ano nga ba talaga ang trabaho natin bilang isang data analyst? Understand the role of a data analyst. Eto, no? So, sa katunayan, interchangeably, sometimes pwede tayong maging data engineer or sometimes pwede tayong maging data analyst, no? Or maging data scientist, no? But ano yung trabaho natin? Ano yung role ng isang data analyst? So, a data analyst transform raw data into actionable insight. Yan trabaho natin, ha. Yung raw data natin, gagawin natin actionable insight. Ang pinakapunto dito, eto. Hindi sapat na may transform mo yung data into actionable insight. As a data analyst, you should help organization make better decision. Yun ang pinakatrabaho natin. So ngayon, pag-usapan natin, a day in a life of a data analyst. Okay, ano ba yung trabaho natin talaga dito? Ano ba yung ginagawa natin sa pang-araw-araw? No? So dito sa punto na to, okay, take a look at it, have pause, have a reflection. Okay, magmuni-muni kayo at tingnan natin kung yung data analyst job is para talaga sa atin. Kasi dito, sasabihin ko sa inyo ang eksaktong ginagawa ng isang professional data analyst. Kasi I see some content right there, no? Ang task ng isang data analyst is gumawa ng dashboard. Okay? Kapag ganun ginawa natin, medyo mahina yung pundasyon natin. So from now on, look at it. Ito ang magiging trabaho talaga natin. Ito yung ginagawa natin pang araw-araw. Okay? So basically, meron akong framework na sinusunod dito, no? Okay? And ito yung pinaka-summary or general approach ng proseso natin. Today, no? Of a data analyst. So unang-una, ang alam ng karamihan kasi, no? Bilang isang data analyst, ang trabaho natin, gumawa ng dashboard. Which is true. Parte ng trabaho natin. Pero beyond that, ang phase 1 natin is eto. Okay? Sa phase 1 ng framework natin, dapat alam mo yung context. Nasabi ko naman kanina, 'di ba? Doon sa usapang AI natin, 'di ba? Context is everything. Kung mali yung context na ibibigay natin sa AI, wala. Hindi siya magbibigay ng tamang sagot na gusto natin mangyari. So you have to get to know the context. Okay? Dapat alam mo yung proseso ng mga bagay-bagay. So ibig sabihin, kung magtatrabaho ka bilang isang HR analyst o gagawa ka ng isang dashboard sa HR, dapat alam mo yung context, alam mo yung workflow, alam mo yung system process. Alam mo kung paano hinahire yung tao. Okay? Alam mo kung paano ini-evaluate yung mga empleyado. Okay? Alam mo hanggang sa pinakaduluduluhan kung ano ang ginagawa kapag ang isang empleyado ay aalis na. So sometimes nagkakaroon tayo ng exit interview. So from hiring, deployment, day-to-day na ginagawa ng isang mga empleyado,
Okay, ano ba yung mga KPI na dapat mong i-measure? Attendance ba? Performance? No? Hanggang sa makalabas, hanggang sa mag-exit. Okay, mag-resign o i-terminate yung isang empleyado, dapat alam mo yun. No, yun po yun eh. Kung nasa marketing ka naman, dapat alam mo din yung maraming bagay. From planning to execution of your marketing strategy or idea, to measurement, no, kung effective ba yung ads na ginagawa mo, hanggang sa traction, hanggang sa mapabili mo yung mga customer mo, dapat alam mo yung proseso. In short, dapat alam mo yung mga bagay-bagay na yan. Kasi kung hindi mo alam yan, malamang sa malamang, magkakaproblema ka sa pag-generate ng insights. So paano ka magbibigay ng suggestion sa isang bagay na hindi mo naman alam? No? Paano mo masasabi ang isang bagay na maayos kung hindi mo naman alam yung proseso? So, ang pinakatrabaho natin sa phase 1, number 1 natin, phase 1 natin is you get to know the context. Okay? Dapat alam mo yung workflow. Okay? Alam mo yung system process. Everything. Dapat may idea ka sa bagay na yan. Hindi mo kinakailangan i-master, but you have to know the context. Okay? And of course, you have to ask effective question. Yun na. No? Similar to the AI, dapat tama din ang tinatanong mo sa mga bossing mo. Okay? Define the problems. Ano ba yung problema ng isang company? Mahina ang sales, mahina ang conversion, mabagal yung proseso, mahina ang benta. Okay? Mahina or mababa yung ano natin, yung profit margin natin because of so many discount. So lahat 'yan dapat malaman mo yung problem. Okay? So next to that is you have to define the objective and solution. Kinakailangan mo, ano ba yung objective natin dito? So gagawin natin, halimbawa, nasa marketing tayo, sasabihin natin na mahina yung conversion natin. Saan banda humihina yung conversion natin? Bakit mahina? Trabaho natin yon. Okay? At paano natin masasabi na malakas yung conversion natin? That is through KPI and matrices. So dapat may idea kayo sa bagay na yun. In short, the one skills na kinakailangan natin dito is critical thinking and problem solving skills and of course communication. Because all of this happen during the brainstorming or during the meeting. So ibig sabihin, bago pa man tayo gumawa ng dashboard, umupo tayo sa computer natin, gumawa ng dashboard tayo, kinakailangan munang mapag-usapan ng maayos yung problema, yung possible solution, at kung anong pinaka-objective natin. So that is the number 1 thing na gagawin natin. That's a phase number 1. Okay? Phase number 1 natin yan. Ang phase number 2 natin, yun na yung karamihan na alam ng mga data analyst na baguhan pa lang. Okay? So alam ko, nasabi nyo kanina, no, na some of you here is nahihirapan na makapaghanap ng trabaho. Sumagi ba sa isip ninyo na bilang isang data analyst, hindi lang pala dapat dashboard ang ginagawa natin. Dapat sa una pa lang, sa first meeting pa lang natin, we have an idea, okay, kung ano nangyayari sa business natin, marunong ka makipag-usap sa boss, at alam mo ang mga posibleng gagawin mo para maayos yung kumpanya. So dun pa lang, pag hindi mo alam to, dapat ngayon pa lang alam mo na. So sinasabi ko sa inyo to because we are into mentoring program. At ito ang ginagawa ko. When I meet my clients, because I'm into consulting, inaalam ko muna kung ano yung business model, paano sila kumikita, ano yung proseso, something like that. No? Ano yung mga problemang kinakaharap nila. Then from that point, doon pa lang papasok yung dashboard design natin. Yung dashboard design natin, nandyan yan. No? Data prep, data modeling, data analysis, name it. Yan yung task natin. Tapos bandang huli, eto na, yung tinatawag natin na data visualization. So, ang akala ng iba, trabaho natin na gumawa ng dashboard, collect data, data prep, data model, data analysis, pagkagawa ng dashboard, tapos na. Yung isang maliit na bahagi na yon, isang phase lang po yun. That is phase number 2. So, yung complete process natin, yung pag-develop natin ng end-to-end solution from scratch to dashboard, that is only phase number 2. Yung paglapat ng dashboard natin. No? Yung pag-create ng dashboard natin. So, pag nakagawa ka ng dashboard, phase number 2 pa lang yon. Because in phase number 3, okay, in phase number 3, matapos mong magawa yung dashboard natin, ay anong gagawin natin? You have to publish and share your data-driven insights.
Yun ang trabaho natin sa page number 3. Na kung ano man ang findings na nahanap mo, okay, ano man yung patterns na nahanap mo doon sa dashboard na ginawa mo, you have to share that to your stakeholder. Kinakailangan mo i-share yan sa bossing mo. Okay? And hindi dyan magtatapos ang trabaho natin. You have to provide a recommendation. Yung recommendation natin is based yan doon sa data-driven insight. Ibig sabihin, hindi hula-hula, hindi haka-haka, but batay mismo sa data na meron tayo. No? Sa insight na generate natin based from the data na meron tayo. Yun ang page number 3 natin. Okay? So, kung baga, ang trabaho natin dito, we are not just a technical person na gagawa ng dashboard. We are a little bit close enough sa mga manager. So, paano ka ngayon magbibigay ng recommendation kung ang gusto mo na sa isang sulok ka lang at gumagawa ng technical things? So, hindi yan ang trabaho natin. So, trabaho natin, yun. Okay? Magbigay ng suggestion, magbigay ng insights. Tapos yung company, yung manager, yung stakeholder, yung bossing mo, sila ang mag-i-implement ng suggestion mo. And pag in-implement na yun, you have to measure the feedback. Effective ba yung ginawa namin na action? Based on our insights, based on the recommendations na binigay namin, and in-implement yan ng stakeholder natin, you have to get the feedback. That is page number 4. Okay? Feedback, matagumpay ba o hindi? Okay? And pag hindi, you have to go back to the planning phase. That is page number 5. Kumbaga, iikot-ikot lang kayo sa bagay na yon. Okay? From planning, brainstorming, end-to-end solution, for the page number 2 natin. Phase number 3 natin is to provide data-driven insights and recommendation. Okay? Phase number 4 natin is yung to check the feedback. In page number 5, go back to page number 1. Yun ang pinakatrabaho natin. Now tell me, sa mga nahihirapan maghanap ng trabaho bilang isang data analyst, sumagi ba sa isipan natin na ito talaga ang trabaho natin bilang isang data analyst? O kaya, nananatili pa rin tayo ng alam natin is ang trabaho natin gumawa ng dashboard, tapos yun na yun. Okay? So comment clear kung nalinawan kayo. Okay? Sa trabaho natin bilang isang data analyst, because that is a day in the life of a data analyst. Hindi siya ganun kadali kung tutuusin, kasi bilang isang data analyst, you have to be a super duper technical person as a programmer na kayang gumawa ng dashboard. At the same time, you have an skills katulad ng isang manager na kaya mag-decide kung ano ang ikagaganda ng company. Yun ang trabaho natin. At dahil sa ganyan uri ng trabaho natin, isa sa mga high-paying job ang data analyst. Because we are not a workforce na nandiyan lang sa isang sulok na walang nagagawa lang ng dashboard. Hindi. Okay? Everything. At ito pa ang maganda dito. Dahil nakasalalay sa atin yung decision making ng mga manager, ibig sabihin, nakasalalay sa atin ang ikagaganda o ikakapangit ng isang kumpanya. Ganon kabigat ang tungkulin natin bilang isang data analyst. Katulong tayo ng mga stakeholder pagdating sa decision making. Kung hindi accurate yung data na ibibigay natin sa kanila, ibig sabihin, pangit yung magiging possible insights and recommendation, posibleng hindi maging maganda ang output ng company. So mabigat po talaga yung bagay na yon. No? Ayan po yon. So now, the question here is that, ano yung mga skills na kinakailangan natin bilang isang data analyst? Ano ba yung mga skills natin? So tandaan natin bilang isang data analyst, meron tayong dalawang tools. Okay? Meron tayong dalawang tools, no? Or dalawang skills, no? Number 1 is technical. Number 2 is soft skills natin. So technical, by definition, ito yung skills na kinakailangan natin refers to specific abilities, knowledge, and expertise in a particular field of domain. So dito, ang technical natin, kung paano gamitin yung Microsoft Excel, yung Power BI, yung Tableau, no? Yung SQL, yung Python, as a tool
bilang isang data analyst. And nowadays, to be honest, no, sobrang daming tools ang pwede natin gamitin. So meron tayong Excel, okay? Pwede kayong gumamit ng Google Sheet. Pagdating sa mga BI tools or business intelligence tools, meron tayong Power BI, which is the leading one, the Tableau, okay, the Data Studio. Diba? Pagdating sa programming languages, pwede tayong gumamit ng Python o kaya ng R. Whether anong gusto mo dyan gamitin, all good yun para sa atin. Or, pwede kang gumamit na yung sa mga database natin, no? SQL, MySQL, and so on and so forth. So, ito yung mga tools na meron tayo dito. Okay? Ito yung mga tools na meron tayo dito. So, sa mga susunod na araw, in the next few weeks, no, ituturo ko sa inyo kung anong magandang tools ang gamitin. Because learning all of this will ruin your entire career in data analytics. Hindi mo kinakailangan aralin ang lahat ng bagay na to. Kasi pag inaral mo to, mababaliw ka. No? Every little efforts and every time, yung bawat oras na inilalaan natin sa isang bagay, matters most. Ang bawat software, nangangailangan ng time and effort para ma-master. So imagine lahat ito aaralin mo, good luck sa'yo. Isa yan sa mga dahilan kung bakit napakarami dito na data analysis pirate nalilito kung anong gagawin. No, ang daming inaaral, pero hindi nila inaaral ano ba yung mga software, ano ba yung skills na hinahanap talaga ng mga employer. So stay tuned here because sa mga susunod na araw, sasabihin ko sa inyo ano yung mga tools ang pwede natin gamitin para mapabilis yung tinatawag natin na learning curve. Hindi mo to kinakailangan aralin lahat. Only one software at a time. At yung mga software na yon may malaking direct impact sa pagiging data analyst natin because that skill, yun ang kinakailangan ng mga stakeholder. So stay tuned. I'm gonna reveal that in the process ng ating mentoring program. Okay? So another one here, no? So maliban doon sa technical skills, maliban sa dapat alam mo yung Excel, yung Power BI, 'di ba, Python or SQL, no? Nangangailangan din tayo ng soft skills. Pero for me, I will not call this one a soft skills. I will call it a essential skills, no? Essential skills. So by definition, soft skills is also known as interpersonal or people skills, no? These are the people or this is the personal attributes and qualities that enhance an individual interaction and relationship with others. Kung paano tayo nakikipag-usap sa kapwa natin, yun po yun, no? Kasama na dyan yung communication, collaboration, problem-solving skills, critical thinking, leadership, adaptability, and teamwork. Yun yung skills na kinakailangan natin. So in short, hindi lang basta-basta skills, dapat skill set ang meron tayo. At ang mga soft skills na kinakailangan natin, ito po yun. Communication. Okay, this is number one thing. Kasi sa una pa lang, during the planning phase, the phase 1, number 1 natin, kinakailangan natin makipag-usap sa stakeholder natin. During the meeting, you have to talk. During the meeting, kinakailangan mong sabihin yung gusto mong sabihin. At paano magagawa yun kung mahina ang communication skills? Diba? Every now and then, sometimes you have an email. So alam mo ba yung mga kung paano yung email etiquettes? Diba? Dapat alam mo yun. In short, dapat marunong kayo makipag-usap. Communications doesn't mean na isang way lang. Na makikinig ka lang or magsasabi ka. It's two-way. Marunong kang makinig at marunong kang mag-express ng dapat mong sabihin. So napaka-critical po yun. Okay? Also, syempre, nasa analytics tayo, it requires also sometimes math in a statistic. Kailangan yun. No? And anyway, itong mga to, na-develop naman natin to during elementary, during high school, during college, because during that time, meron tayong math, and sometimes is that na subject. So kahit pa paano, all good para sa atin. Tapos syempre, ang isa sa pinakamatindi ay dapat matindi ang iyong problem solving skills and critical thinking. Kasi nandyan ka para tulungan ng kumpanya to solve the problem. So kung mahina yung problem solving skills mo, paano na? How could you provide a solution or suggest a solution kung mahina ang iyong problem solving and critical thinking? So dapat malakas din po ito.
no? Logic formulation and programming kasi alam natin, no? Kinakailangan natin mag-code. Sasabihin natin, boss, abs, kailangan ba natin ng programming? Hindi naman ako nagpo-program because I'm a data analyst, gumagamit ako ng Microsoft Excel, gumagamit ako ng Power BI. Yun na nga, no? Pero gusto ko lang itama sa atin lahat dito na the moment that you write any single formula or code at pinid mo sa computer that the computer can understand, that is what we call programming. Okay? For me, yan ang pinaka-basic definition ng programming natin. No? Na dapat, or the moment na mag-feed ka ng data, the moment na mag-feed ka ng instruction sa computer that the computer can understand, o di ba? That is programming. The moment na mag-type ka dyan, okay, programming po yun. Tapos syempre, kinakailangan din natin ng basics graphics and UI and UX design. Okay? Kasi, paano magugustuhan ng stakeholder mo kung ang pangit ng gawa mo? Kulay pa lang ang pangit na. Di ba? Ang sakit sa mata. Hindi mabasa yung mga text. Hindi maayos yung mga alignment. Okay? So, kinakailangan mag-improve. And ang good news kasi dito sa DSA, no, meron kaming course para sa UI and UX improvement. Okay? Na even though kahit na zero knowledge ka, kahit hindi ka graphic designer, tuturuan kita, ako mismo magtuturo. Okay? Tuturuan kita kung paano pagandahin yung UI/UX natin. Okay? Kasi mas magandang UI/UX, mas magaan sa mata, mas gaganahan kang basahin. Okay? So, matindi kasi yung konsepto ng UI/UX eh. No? Pero sa madaling sabi, walang sino man ang gaganahan gumamit or tumingin ng report na napakapangit. Hindi mo mabasa kasi sobrang liwanag, nag-aagaw yung kulay ng background sa text. Okay, sobrang dilim, hindi proper yung alignment. Okay, hindi akma yung paggamit ng chart natin, 'di ba? Parte kasi 'yon ng UI and UX. Okay, yun. So dapat kahit paano maganda yung presentation natin. Okay? Tapos syempre sa ngayon, importante. Since nasa daigdig na tayo ng AI, kinakailangan din natin ng generative AI or yung tinatawag natin na prompt engineering. Importante po 'yun, no? Kasi kung minsan, no, mas nakakatulong yung AI sa atin para mas papabilis yung trabaho or para sa brainstorming natin. O yun po yun. Okay? Then of course, meron tayong business acumen. Yun ang isa sa pinaka-importante din. Na karamihan nawawala sa isang data analyst. Business acumen. Dapat, okay, kahit pa paano, nakikiisa ka doon sa proseso ng company niyo. Hindi yung wala kang pakialam sa company mo, hindi po yun. Dapat, you have a concern, okay, may pakialam ka sa takbo ng kumpanya. Not necessarily for the sake of business, but when I say business acumen, dapat may pakialam ka sa kumpanya mo. Pag wala kang pakialam sa kumpanya mo, na kusang nagtatrabaho, meaning to say, baka mahina ang maging pundasyon mo pagdating dito sa data analytics or bilang isang data analyst. So check it here. Alin ba dito ang meron ka sa ngayon at alin pa yung dapat mong improve? Comment dito sa ating chat box natin. No? Okay, alin yung gusto mo pang ma-improve dito na sa tingin mo ay na-miss out mo? And probably the reason why kung bakit hindi ka pa makahanap ng trabaho. Comment 1, no? So, try lang natin. Sino dito yung gumawa ng dashboard pero hindi ka aya-ayang tingnan kapag kinumpara sa iba? So, maybe you have to improve yung UI and UX design mo. Di ba? O, sino dito ang hindi gumagamit ng AI para sa brainstorming? So, maybe you have to improve your prompt engineering skills, 'di ba? So comment soft skill kung meron na tayong clarity kung ano-ano ba dapat ang meron tayo na tinataglay bilang isang data analyst. Comment soft skills. So ito 'yon, mga soft skills na meron tayo. So from now on, aside from sa Excel, sa Power BI or SQL, alam natin, look at the soft skills na meron tayo dito, and this is something that you have, and panigurado, no, magiging mas malakas ka. Okay? Yun po yun. Ngayon, i-combine natin yung dalawang bagay. So meron ka ng technical skills, software skills, meron ka ng soft skills na meron tayo. Ang tanong dito, ano nga ba talaga
ang gusto ng mga empleyado sa atin, ng mga employers. Okay? Ano nga ba talaga ang gusto ng mga employers sa atin dito? Okay? And of course, ang trabaho natin, gumawa ng dashboard. No, we have a data. Okay? We have data analysis tools and technique. Okay, sa task natin, no, from brainstorming to dashboard development. Okay? At gumagamit ka ng whether Excel or Power BI or whatsoever gusto mong gamitin because you have a technical skills. Ang pinaka-importante dito, what employers actually want, okay? Ito po. Sabihin ko sa inyo to, no? No? Employers want us to provide a data-driven insights and informed decision. Yun ang dapat na ibibigay natin sa kanila. Yung paggawa ng dashboard, mababaw lang po yun. Ang pinaka-importante dito, at the end of the day, our end goal as a data analyst is we have to provide business growth. It's either improve efficiency, reduce cost, or increase revenue. Kapag nagawa natin to, kapag nakapag-provide tayo ng impact, kapag nakapag-provide tayo ng value sa stakeholder natin, sa mga bossing natin, 99.99% you will become invincible sa trabaho mo. Hindi ka papalitan. Walang sinong mang employer ang papalitan ang kanyang employee na nagbibigay ng output or ng impact. Ikaw ba? Just have a try. No, just have a try. No? Bilang isang employer ka, tatanggalin mo ba ang isang empleyado na laging nasa top sales performance? Sa lahat ng empleyado mo, meron kang isang employee na sobrang laki na inaakyat na sales. Dahil magaling siya, dahil marunong siya. Tatanggalin mo ba yung trabahador na yon, yung employee na yon because dumating na yung AI? Yes or no? Sige nga. Okay? Yes or no? Tatanggalin mo ba ang isang employee, no, na nagbibigay sa iyo ng mataas sa sales because of AI? Of course no, kasi nagbibigay ng value. Ano yung mga pinapalitan kadalasan? Kahit lagi kang maaga sa trabaho mo, pumapasok ka ng maaga, you stay up to late, magrereklamo ka, bakit ako tinanggal? Mga ko yung pumapasok, hindi ako ma-absent, nag-overtime pa ako ng walang bayad. Ask yourself, nakakatulong ka ba sa kumpanya mo? Nagbibigay ka ba ng value sa kumpanya mo? If the answer is no, doon ka magiging replaceable. If you want to become irreplaceable, you have to provide a value. Yun ang matinding katotohanan dito. Kung nagbibigay ka ng impact, ng value sa kumpanya, hindi ka tatanggalin. Kayo na mismo nagsabi. No? Kayo na mismo nagsabi na ang isang empleyado nag-aakit ng malaking sales, hindi mo tatanggalin not because of emergence, but that person, hindi mo tatanggalin kasi nagbibigay siya ng output. So, ganun ang trabaho natin. At yan din ang dahilan kung bakit kahit matagal na kami naghiwalay ng bossing ko sa Saudi Arabia, ako pa rin ang hinahanap-hanap niya. Because during the time that I work as a sales analyst, I help the company to increase the sales around 10 to 12% per annum. So meaning to say, habang tumatagal, palaki ng palaki yung sales ng company. And because of the analytics, yun. Hinahanap-hanap. Sabi sa akin po, Abraham, baka gusto mo ulit magtrabaho sa akin. And sagot ko, boss, gustuin ko man, pero hindi maaari sapagkat pinaghiwalay na tayo ng milya-milyang karagatan. Nasa UK na kasi ako ngayon, boss. Hindi ba? Pero gusto niya magpagtrabaho sa akin. Okay, gusto niya ulit ako makatrabaho kasi nakakatulong ako. No? Kung paano ko napaganda yung proseso namin sa HR during the Saudi time also, no? From around 15 days sa hiring process namin, naging 3 days na lang on average, 3 to 5 days on average, on board na yung tao. Okay, sabi niya, kung meron kang kinakailangan na tulong, I have a friend that in UK. I-recommend kita. Because I provide a value. O, di ba? Ganun yun. No? So, in short, kung gusto mong tumagal dito sa industriya natin, do not be a person na bare minimum na maaga lang pumapasok, okay? Kung walang absent, kasi hindi yan ang batayan para manatili ka
sa kumpanya o hindi. Ang batayan para manatili ka, para mag-irreplaceable ka is if you provide value. Diba? O halimbawa ulit, no? Tatanggalin mo ba ang isang marketing personnel mo na malakas magbigay ng suggestion ng idea about marketing at ang taas ng kanyang conversion dahil sa kanyang skills na copywriting? Tatanggalin mo ba yon? Because dumating na total may ano naman may manus ba yung sa 'di ba yung sa sa Facebook, 'di ba? Oh, total may manus AI naman eh. Oh, di natin kailangan itong tao na to. So do you think gagawin mo yon? Of course not. Because that person sobrang asset sa kumpanya, that person malaki na itutulong pagdating sa marketing, hindi mo yan tatanggalin dahil lang dumating na yung AI. So be that person na nagbibigay ng impact, ng value sa kumpanya. Is either increased revenue, reduce cost, improve efficiency. Kasi pag nagawa mo yan, okay, you will become irreplaceable. No? Yan ang technique. Magbigay ka ng value. Don't settle for less. Yun. No? So ngayon, pag-usapan natin, no? Data analytics open doors to multiple career path. Ang akala kasi ng iba, pagdating sa data analyst, career opportunity, data analyst lang talaga ang job title. Yun ang ay gusto ko mang data analyst. Ito lang, data analyst lang talaga tayo dito. Nagkakamali ka kung ang inaakala mo na ang magiging trabaho mo lang talaga after mo matutunan ng analytics is to become a data analyst. At magugulat ka at yayanig ang iyong buong pagkatao pag nalaman mo na sobrang daming opportunities ang meron sa data analytics. Nagbabago-bago lang ang job title. Okay? Nagbabago-bago lang ang job description pero data analytics pa rin yun. Okay? Ano yon? Sobrang dami. Ang isa sa mga halimbawa, ito po yun. Pwede ka maging data analyst, pwede ka maging business analyst, reporting analyst, BI analyst, operation analyst, marketing analyst, HR analyst, ano pa ba? Pwede kang maging ETL developer, pwede kang maging Power BI developer, pwede kang maging sobrang dami. No, sobrang dami po ito. Lahat ng 'yan gumagamit din naman ng analytical skills. No? Because in general kasi ang alam natin, gusto ko mag-apply data analyst. Kung isa kang career shifter, halimbawa nasa marketing ka, no? Gusto maging sa data analyst, okay, go ahead. Pero malaking puntos para sa iyo kung yung marketing skills mo plus data analytics skills mo, magiging marketing analyst ka. O di ba yung iba pa naghahanap nga ng pricing analyst, no? Fraud detection analyst. Sobrang dami. Okay? Sobrang dami niyan. Binabago-bago lang yung mga job title pero at the end of the day, lahat po yan data analytics. Financial analyst is just a data analyst na nakatrabaho sa financial sector. Sabihin natin HR analyst. HR analyst is a data analyst na nagtatrabaho sa HR. Marketing analyst is just a data analyst na nagtatrabaho sa marketing. So in short, whatever the domain that you have right now, sobrang malaking tulong yan para sa inyo. Because data analyst actually is not a career shift, but upgrade of skills. Ina-upgrade mo lang skills na meron ka. Okay? Ang dami. Search kayo. Sobrang dami niyan. In disguise of so many job description, so many, pero bandang huli, pare-pareho lang yan. Data analyst pa rin yun. No, nagbabago-bago lang ng itsura. So, ibig sabihin, once you learn data analytics, there's a lot of opportunity. Sobrang daming trabaho. For as long as the company nag-generate ng data at gumagawa ng reporting system, may report na sinasubmit, pwede mong gawing trabaho yun. Okay? And ang kagandahan nito, pagdating sa opportunity para sa atin, hindi tayo nalilimit sa isang sector or industry. Kunwari, engineer ka, no? So, engineering ka. Kung accountant ka, doon ka sa account. Kung eduk ka, doon ka magturo ka, teacher ka. 'Di ba? Yun kasi ang nangyayari sa ngayon, no? For each profession, meron lang
nakatalaga na specifically na industry para sa mga tao na yun o para sa job na yun. Pero dito, the moment you learn data analytics, magbubukas to ng napakalaking pinto. It will open a wide horizon for you because in data analytics, kahit saan pwede. Banking, healthcare, retail, e-commerce, logistics, telecommunication, manufacturing, government, PPO, most of this. Okay? Name it. Name it. Anong industry meron ka ngayon? Pwede yan lapatan ng data analytics. So in short, anumang industry, anumang sector na mayroong data at kinakailangan magsabit ng report, nangangailangan ng data analyst. Nangangailangan natin ng someone that could translate that data into a meaningful insight to provide business growth. Yun kasi talaga naman ang nangyayari para sa atin. I have so many learners. We have so many learners, no? Galing sa graphic designer, naging data analyst, no? Accountant, accounts, naging data analyst. Nasa healthcare, naging data analyst. Okay, VA, general VA, naging data analyst. Lahat kasi yan is pwedeng maging lahat, no? Any sector ka, pwede ka mag-transition into data analytics. So ngayon, pag-usapan natin, no? Ano yung magiging journey natin? Because to be honest, being a data analyst is not just a freelancing job tulad ng VA, na graphic designer, di ba? Usually kasi pag data analyst kasi tayo, no? It requires sometimes, in so many cases, no? Although pwede tayo mag-freelance ng skills natin, pwede tayo maging consultant. In so many cases, we have here yung magiging pathway natin para tumaas yung sahod natin. Because nowadays, sinasabi natin, no, data analyst, 6-digit ang sahod niyan. Talaga ba? Paano yung entry level? Okay? So bago tayo mag-asam ng mga malalaking sahod, no, you could undergo with the corporate ladder na tinatawag. Okay? At ito yung pathway na pwede nating pagdaanan bilang isang data analyst, especially if you are entry level or you are career shifter. No, career growth path natin. So unang-una, pwede kang maging junior data analyst or pwede kang maging diretso ng data analyst. So yung mga kumbaga nasa entry level natin. Okay, entry level. So kung gusto mong pagdating sa mga mid-level, okay, yun na. Nasa senior, okay, and we have a analytics lead, yun po yun. Pag sa mga high level na, pagdating sa corporate natin, no, corporate settings natin, we could be a analytic manager. So dadaan pa rin tayo sa proseso na entry level, tapos mid, okay, tapos doon sa high level na trabaho natin. At ang maganda dito, habang tumatagal, pataas ng pataas yung trabaho natin. Pataas ng pataas yung sweldo natin. At syempre, alam natin lahat na habang tumataas yung sweldo natin, okay, bumibigat din yung trabaho natin. So you could start from junior or directly data analyst, then after few experience, pwede ka maging senior analyst, lead, and hanggang sa maging manager ka. So pataas ng pataas dito. No? So meron pa rin tayong step by step na pwedeng gawin dito. So wag nating aasahan na automatically senior ka agad tayo. Career shifter tayo, di ba? Doon tayo sa realidad. No? Magsimula tayo sa baba, okay? Go for the corporate ladder, and pasasaan pa at tataas din yung sahod natin dito. Okay, from entry level up to managerial level, ayun, garantisado yan. Tataas talaga yung sahod natin dito. Kaya yung iba medyo nababanas ako, naasar ako, na automatically sinasabi, mga 6-digit ka agad, di ba? O baka naman yung tao na yon ay may experience niya sa managerial, kaya nakuha ka agad yung post na mas maganda. O kaya mataas ka yung sahod niya, di ba? So yun po yun. No? So, undergo with career path, and yes, of course, we are good to go. So now, question here, no? Ano yung mga oportunidad o mga opportunity na pwede natin makuha dito? Di ba? Okay? Di ba ang tanong natin kanina, ito, kung hindi nagkakamali, di ba? We have a question here, no? Yan. Kung ano yung mga gusto natin maging trabaho. This is the question that we have, no? In demand ba? Sino dito yung gusto magkatrabaho na in demand worldwide? Sinong gusto magkatrabaho na remote
no? Okay, work from home setup. Okay, sino dito yung gusto maging data analyst kahit beginner ka lang? Okay, sino dito yung gusto magkatrabaho na kahit sabihin natin na nasa panahon ng AI, but still relevant pa rin yung trabaho natin? This is the first question na tinanong natin nung nagsisimula pa lang tayo ng ating mentoring program. And ito ang mga opportunity para sa atin. Okay? Okay, ito yun na. One skill, different job title. Saan galing to? Ito yun, no? Pansin nyo to? Itong parte na to. Isang skills lang ang inaral natin. Data analytics, but different job title yan. Sobrang dami. As in, hindi lang data analyst, but sobrang dami. Yun ang kagandahan yan. So ano pa ba? Ang maganda dito, open to beginner and career shifter. No? May mga learner ako dito na kahit newly graduate ng college, bagong-bagong graduate, sariwang-sariwa, fresh na fresh, pero nakapag-land ng data analytics job. We have so many learners here na hindi naman talaga sila formal na nag-aral ng data analytics, but now they are working as a data analyst from healthcare sector, no, graphic designer, okay, accountant sila, nasa finance, whatsoever. Yes, and now they are a data analyst because we have a framework na sinusunod kung paano gawin yung mga bagay-bagay. No? So, yes. No? Ang question dito, bakit Boss Abs kaya mo magturo ng isang from zero knowledge to become a full-fledged data analyst? Because I myself is career shifter. Ulitin ko I myself is a career shifter. Although graduate ako ng BS in Computer Science, okay, graduate tayo niyan. Pero ang pinakaunang trabaho ko dito, I am from academics. Halos isang dekada akong nagturo. And from academe, nag-transition ako into industry. Naging software tester, naging electronic data processing specialist, naging data analyst, naging consultant. So now I am a consultant. Okay? So now I am a business owner. Okay? So kung paano man ako transition, from academics, 'di ba? Kasi parang imposible natuturo ka, 'di ba? From education sector, naging data analyst because I myself is a data analyst. I mean, is a career shifter. I myself from Philippines, from probinsya, no, sa Camarines Sur, naglipat sa Subic, napunta sa Saudi Arabia, napunta sa UK, and now, nakapagtrabaho tayo bilang data analyst na promote actually. No? So inikutan ko yan. Pilipinas, nakapagtrabaho ko dyan. Middle East, yes, nakapagtrabaho ako dyan. First world country, UK, yes, nandito ako ngayon. So if there's someone that could mentor you, anuman yung kalagayan mo sa buhay, I think that I have the right one. No, I am the right one na magmentor para sa iyo. Tatanungin natin, boss, dahil siguro may opportunity ka. Dahil siguro mayaman ka. Dahil siguro may pera ka, kaya nagawa mo yung mga bagay-bagay na yan. For the sake of this discussion, okay, my background is I am a out of school youth. Dati akong out of school youth. No? Napagtapos ko lang yung sarili ko sa pag-aaral because of 100% scholarship program. Okay? Bilang isang BS Computer Science. So from out of school youth, nakapagtapos ng college, okay, ng 100% scholarship program. Okay, nagtrabaho sa academics ng halos isang dekada. Napunta kung saan-saan bansa, Saudi, UK. No, nakapag-transition from academics into data analytics. I am the right person maybe that would guide you kung ano man ang pinagdadaanan mo. So if you're OFW, alam ko ang pakiramdam ng isang OFW because napakahirap sa buhay natin na malayo tayo sa pamilya natin. Ramdam ko yan. 10 taon na ako nagtrabaho sa Saudi, ramdam ko yan. Yung pangungulila, yung lungkot, naranasan po natin yan. No? Everything. Ground up from the start, from pinaka-bottom position bilang isang software tester, hanggang sa mag-ground up ka to the promotion, hanggang sa maging consultant, no? Hanggang sa maging business owner, lahat yan, pinagdaanan ko yan. So if you're looking for the mentor, someone that would guide you, whether hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, I'm gonna mentor you. Whether you want to go abroad, yes, I'm gonna help you on that. Whether you want to put up your own business, you want to become a consultant, yes. Kaya kong kaya kitang i-guide kasi yan mismo yung pathway na meron ako. No? Ito pa, another one, no? Remote and global opportunity. Hindi lang sa bansa natin
nangangailangan ng data analytics or ng data analyst. Global po to. No? According to GMA7, tinatayang nasa 500,000 na data analyst ang kinakailangan in the near future. 500,000 sa Pilipinas alone pa lang yun. At kahit sabihin nating pagsamasamahin natin lahat ng members ng community natin, ng data analytics community, bigyan natin ng lahat ng trabaho, hindi sapat sa demand ng Pilipinas alone pa lang yun. But ang problema is kulang tayo ng skills. Diba? So Pilipinas pa lang yun. So according to World Economic Forum, ang data analytics ang sa pinaka-fastest growing job by 2030. Kasabay na yan dyan yung big data, data scientist, yung AI, automation, kasabay yan, sama-sama sila dyan. Fastest growing job po yun. Okay? Ako ba nagsabi noon? Hindi. That is according to research. At pinagtibay nilang research nila, di ba? World Economic Forum po nagsabi noon. GMA7, fully research. Yun po yun. No? So may oportunidad, sa lokal man o ibayang bansa. At nakita natin yung opportunity na yun dito sa UK. No? Mataas ang demand. And in fact, if you look at the job site here sa UK, ang data analyst is isa sa mga in-demand job na parang nursing. Okay? Yun eh. So maganda talaga. Okay? Pero ang tip ko lang para sa inyo, if you're looking for work from home setup, yan, sabihin natin na global talagang target natin, I believe that ang pinaka-targetin ninyo is US or Australia. Kasi yung dalawang bansa na yan, tumatanggap sila ng mga work from home setup. Okay? Kasi pag na-apply ka sa Canada, usually, ang pathway for you to be able to get in the Canada is mag-aral ka, okay? Apply ka ng student visa, isama mo yung pamilya mo, tapos ang gawin mo, pag sinama mo yung pamilya mo, trabaho ka ng part-time bilang isang main applicant, yung partner mo, yung asawa mo, di ba, pag trabaho mo full-time, pwede po yun. Similar with the UK. Punta ka dito sa UK, apply ka bilang isang student visa, okay? Sama mo yung pamilya mo, magtrabaho ka ng part-time, 20 hours per week, yung asawa mo, dahil under sa sayo, pwede siya magtrabaho full-time, pwede po yun. O yan yung ginagawa natin dito. But if you're looking for the remote, US in Australia is yan yung sobrang dami naghahanap ng mga remote from home. Paano ko nasabi? Okay, kitang-kita naman sa trend natin. At bilang isang patunay, meron isang kumpanya sa Australia, okay, na ang mga data analyst doon, mga estudyante ng DSA, mga estudyante ko. Natawa nga ako kasi nagsumbong sa akin yung estudyante ko, sabi sa akin isang estudyante ko, Boss Abs, yung mga in-interview ko dito sa company namin, lately ko nalaman, nag-estudyante mo pala. Okay, imagine mo yun. Tatlo sila nagsisiksikan sa isang kumpanya, Australian company. I will not mention the name ng company at saka ng pangalan ng tao. Pero tatlo sila doon. 'Di ba? Tapos nang message sa akin yung isa, sabi, Boss Abs, yung nag-interview sa amin, estudyante mo pala yun? Of course, yes. 'Di ba? So hindi pa kayo nagtataka na yung opportunity nandoon. There's a lot of opportunity at yung mga data analyst na yon, hindi sila data analyst talaga by nature. Some of them is galing sa healthcare, yung isa naman is graphic design, 'di ba? Pero bakit sila naging data analyst? Because they acquire the right skills. So there's a lot of opportunity para sa atin. And of course, industry demand. Nasabi na natin dito, nakalagay dito, okay? Nasabi na natin doon na tagalin ko lang to, kasi hindi yata na-update, So ayun, industry demand. Di ba nakita natin na sobrang daming industry, healthcare, banking sector, anything. Ayan, Ayan yan, Sobrang dami nito. So kahit anong industry, pwede po tayo dito. Tapos syempre, relevant in the age of AI kasi nga, tayo bilang isang data analyst, gagamitin natin yung AI to maximize the opportunity. O yun yan, sobrang dami. Isang skills, pwedeng sobrang daming job title. Di ba ganda? Pwede kang beginner, pwede kang shifter, pwede po yun. Remote, global opportunity, yes, nandyan po yan. Industry, kahit anong industry yan, for as long as na may data, gumagawa ng report, pwede ka po dyan. Relevant in the age of AI? Yes na yes. Diba? Of course. Now, pag-usapan natin, salary. Okay? Gaano nga ba kalaki
ang sinasahod ng isang data analyst. No? Sa mga entry level natin, data analyst salaries in Metro Manila, okay, basically, nag-i-start po yan sa base pay na sabihin natin minimum up to 50,000 pesos. Ito, ano to? Entry level, pwede sabihin natin na junior o yung data analyst natin. Tapos syempre, habang tumatagal ka naman, di ba? Kasi di ba meron tayong corporate ladder dito. So ito maybe, no? Junior and data analyst could be around 25, 30, 40, 50,000 pesos. Pero habang tumatagal ka, pag naging senior ka, asahan mo 60, 70, 80, 90, no? Ganon din sa analytics lead, 70, 80, 90, 100,000, no? Or sometimes yun na, no? Kung gusto mo ma-achieve yung sobrang laki ng sahod, unang-una, syempre dapat maganda rin yung position mo. So corporate ladder po tayo. So parang isang malaking kasinungalingan na magsisimula ka kaagad sa 6 digit. Walang kumpanya sa Pilipinas na locally na babayaran ka ng 100,000 tapos ang bala mo willing to learn. Tandaan natin, babayaran ka ng company para tulungan sila, hindi para i-train ka. O yun po yung malaking pinagkaiba ng mga nag-a-apply pa lang. So, but if you have a right skills, you have a good domain, okay, posible yung inahanap natin. So, in average, sabihin natin na around 22 to 50,000. All good yun para sa atin. Okay? Pero kung gusto mo talaga ng tiba-tiba, limpak-limpak na salapi, lumabas ka sa Pilipinas. Look for a country like Australia or US kasi dito, pwede kang umabot ng hanggang 95,000 per year. So, itry natin na. Okay, depende sa experience natin dito. No? So, let's have a little bit calculation. So, 95,000, yung sahod mo per annum po yun, usually ganun yun, divided by 12. So, ang sahod natin is 7,900. Okay? US dollar per month. Times 61 natin, yan yung conversion natin dito. Then boom, 480,000 pesos. Yan yung isa sa posibleng kitain mo bilang isang data analyst. At ang data na to ay hindi po natin hinuhulaan. Remember that as a data analyst, our job is not to provide yung personal natin, personal view natin. Hindi pwedeng pang sarili natin, hindi pwedeng haka-haka, hindi pwedeng teorya. Ibig sabihin, dapat galing po sa data natin. At ito, galing po yan sa Glassdoor. So that is around 482,000 per month. Diba? If you are looking for job in the US. No? Sabihin natin yung pinaka-base pay natin, 58,000. No? 58,000 dito. No? Divided by 12, so around 4,833 per month, times 61 natin to, times 61, boom, 294,000 pesos. 294,000 pesos. Remote po yun. Okay? Ito rin ang basic salary na nakukuha dito sa UK. Okay? Ang medyo hindi ko lang gusto dito sa UK, no? Meron kasing ceiling dito na tinatawag. May ceiling kasi dito, no? Take for example, data analyst, pwede kang kumita ng 32,000 pounds per annum. Katumbas po yan ng band 5 na nurse. Okay? And if you divide that by 12, so that is around 2,600 pounds or GBP. Ang palitan ng pound ngayon ay nasa 82 pesos. So probably sa pagdating sa trabaho dito sa UK, yan yung sinasahod namin bilang isang data. Around 200,000. Around 200,000 pesos pag kinonvert natin. Pero ang downside, malaki yung cost of living namin dito. Okay? So yan, sinasabi ko yan kasi that is the reality. No? Kung sa UK ka, may mga ceiling yung mga sahod dito. But if you want to go big time, no, I do believe that here at the US, apply ka Australia, US, madalaki ang mga pasahod diyan. No? Minimum or around 100,000, 200,000, 400,000, kayang-kaya yan kapag ang kliyente natin is more on US-based or Australia-based. Pero sa Pilipinas, wag nating asahan na tatabo tayo ng 6 digit in peso, no? Yun na, 22, 50, 60, 80 kasi pag umabot ka ng 6 digits sa Pilipinas, malamang sa malamang nasa around mid-level or senior position ka na noon. But if you go out, if you reach globally like Australia and US, doon sobrang ganda ng pasok ng pera natin.
So hopefully nakatulong para sa atin. Alam natin kung saan talaga magandang maghanap ng trabaho. Go for abroad, go for remote, and yes, nandoon talaga yung pera natin. Okay? So, ngayon napag-usapan na natin yung about data analytics in the age of AI. Nasagot natin yan. Ano ba yung trabaho natin bilang isang data analyst? So usually, dapat, ito gusto ko talagang trabaho na to, no? Napag-usapan na rin natin yung posibleng opportunity na meron tayo dito, pwede nating makuha. Ano ba yung mga trabaho na pwede nating makuha? Okay, anong industry, and so on and so forth. May idea na rin tayo, no? We have already an idea yung sahod natin. Now, the next question here is that, yan, ito ang malaking katanungan para sa atin. Career shifter, ako yan, nag-career shifter tayo. OFW, okay, yan, nag-OFW tayo. Beginner, okay, kasi from academics, wala naman talaga alam sa data analyst dati. Okay, nagkataon lang na ang naging trabaho ko is more on, naging course ko is BS Computer Science. But all of this, we could relate, no? If you're a career shifter, if you're OFW, if you're beginner, if you are non-IT professional, wala kang alam sa IT, the question here is that, is data analytics right for you? Okay? You have to ask yourself, you may enjoy data analytics if you, yan, kung ikaw to, gusto mo ba yung trabaho na nangailangan ng problem solving skills? Kung yan ang sagot, yes, I want a job that require problem solving skill, then yes, para sa iyo ang trabaho na to. Okay, kung ikaw yung tao na nagiging masaya, enjoy ka in finding patterns, reveal the insight, something like that, gustong-gusto mo yon, I think that yes, para sa iyo ang data analytics. Kung gusto mo ng stable na career, kasi kaya makipagsabayan sa AI, no? Kahit anong job title, pwede. Kahit abroad, pwede. Sa iba't ibang industry, pwede. Kung gusto mo yung stable career natin, then yes, para sa'yo yung data analytics. Okay? At kung gusto mo na trabaho natin na para kang isang manager na tumutulong ka for decision making sa company, okay? Gusto mo yan? If yes ang sagot dyan, meaning to say para sa'yo ang data analytics. So ito yung mga palatandaan natin. Gustong-gusto mo yun mag-solve ng problem, okay? Masaya ka na nakakahanap ka ng mga patterns, ng insights, no? Gusto mo ng stable job, okay? Gusto mo ng dikit sa manager kasi katulong mo sila sa pag decision making. All of this, no? Nakakatulong yan para sa atin. Kapag yan ang sagot, yes, pwedeng-pwede para sa iyo to. Hindi ko na nilagay ang salary dito sa mga question na to. Because in the first place, kung ang gusto mo mangyari ay pera-pera lang naman ang labanan, if gusto mo lang kumita ng pera, maraming trabaho ang pwede sa'yo. Maraming trabaho ang pwede sa'yo. Okay? Marami. Sobrang dami. Okay? Pero kung hindi naman problema sa'yo yung pera at gusto mo itong mga bagay na nabanggit natin, I think that para sa'yo yung data analytics natin. Because the future belong to people who can turn data into decision. Thank you so much for having me as your mentor. And now, the table is open for Q&A.